Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan. Led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And to give us the word of God, let us all welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise the Lord! Everybody say, I am blessed! I am blessed! Pray tayo sandali. Panginoon, dalangin ko po na sa umagang ito, lahat kami ay tunay na makaranas ng kasiyahang nagmumula sa iyo. Kapayapaan, kaligayahan na hindi kayang ipaliwanag ni numan. At dalangin po namin na patuloy na punuin mo po kami ngayong umaga. Binubuksan namin ang aming puso, ang aming sisidlan. Patuloy na kumilos at gumalaw ka sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Meron pong isang ama na sinama niya po yung kanyang 3 anak sa Star City. So bumili po siya ng 4 na ticket, kasama po siya, so 4 yung ticket niya. Habang bumibili po siya ng ticket, sabi niya, anak, sige, bibili lang ako ng ticket, hintayin niyo na lang ako mismo doon sa sasakyan nating ride. So bumili siya ng 4 na ticket, pagdating po doon, sabi niya, nakita niya yung kanyang mga anak nandun. Sabi niya, anak, mauuna ako doon, tagakuha ng ticket, sunod-sunod kayong pumunta. So habang nandun po siya sa tagakuha ng ticket, nandun yung kanyang mga anak. So yung taga-collect ng ticket, sabi niya, yun yung mga anak ko. So bigay siya, kada pasok ng isa, bigay siya, kada pasok ng isa, bigay siya. 3 lang yung ticket niya. Nakita-kita niya, merong papasok na bata, tapos nakangiti doon sa kanyang mga anak. Nagkaroon siya ng konting inis. Sabi niya, 3 lang ang ticket ko ah. Baka akala nitong batang ito, libre yung mga bata. Tapos, sabi niya, 4 lang yung ticket ko, 3 para sa bata, akin yung pang-4. Hindi kasali yan. Ay, sabi niya, Dad, kasali siya. Sabi niya, anak, kasi 4 lang yung ticket. Hindi po kasali siya. Kasi sabi ko po sa kanya, pumila lang siya kasi nandun yung daddy ko at papasok siya. Napakasimpleng ilustrasyon. Alam mo, napakahalaga na malaman nating may tagapamagitan po tayo sa langit, walang iba kundi ang Ama. Na kung wala pong mamamagitan sa dami ng mga kasalanang meron po tayo, hindi po tayo makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po natin matatanggap ang mga pangako ng Panginoon. Salamat po sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos lamang ng nangangako. Sinelyohan niya po ito ng kanyang anak. Pinapako sa krus para ang lahat ng pangako ay magkaroon ng katuparan. At hindi lang tayo basta nganga na maghihintay, kundi mararanasan po natin ang lahat ng ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah! Ang ating pong tema ngayon ay is all about the Lord, our banner, the banner of victory, Jehovah Nissi. Everybody say Jehovah Nissi. Nakakatuwa, no? Mula January, February, March, April, May, pinag-aaralan po natin ang iba't ibang katawagan ng Panginoon na nadidiskubre po natin na dapat pawalan natin sa ating mga isipan at puso na isang pagkakilanlan lang ang Diyos. Na kailangan makilala po natin ang Panginoon that He is Jehovah Jireh, na siyang nagkakalob ng ating mga pangangailangan. He is Jehovah Tsidkenu, na siya ang God of righteousness. He is Jehovah Shammah, na kung saan ay patuloy na laging nating kasama-sama. Ngayon po, He is Jehovah Nissi, the Lord our banner, the banner of victory. Ibig sabihin po, ang Diyos na kinikilala po natin ay Diyos na mapagtagumpay at gusto niya na magtagumpay ka. Naalala ko yung laban ni Manny Pacquiao. Walang laban si Manny Pacquiao na hindi po ilalabas yung flag ng Philippines. Amen po ba? Bukod po doon sa merong naghihintay na flag doon sa ring, habang siya'y lumalakad, pinakikita po doon sa television, sa screen, yung flag ng Philippines. At kapag umakyat na po si Manny Pacquiao at kinanta na po yung national anthem, pinakikita po yung flag ng Philippines, talagang umawagayway. Kapag sa laban ay nanalo si Manny Pacquiao, ang itinataas yung flag. Ibig sabihin, itong flag na to ay sumisimbolo ng tao, grupo, na nire-represent mo sa ang kagaling grupo o bansa. Yung pong ating buhay ay mistulang flag na iwawagayway sa sangkalangitan, sangkatauhan, sangkalupaan, na ang ating Diyos na kinikilala ay mapagtagumpay, dapat din na isipin mo na mapagtagumpay ka. Nagsisimula ang lahat ng kilos at galaw mo sa iyong isipan.
Kapag inisip mo na hindi mo kaya, buong buhay mo, lahat ng hamon ng buhay, hindi mo kaya. Pero kapag inisip mo na lahat ng hamon ng buhay kakayanin mo, hindi pa nagsisimula ang hamon, panalo ka na, sapagkat alam na alam mo na may Diyos kang paglilingkuran. Amen? Hindi po tayo makakapili ng sitwasyon o problema. Kung bibigyan nga lang sana tayo ng pagkakataong pumili Letter A, namatayan ng asawa. Letter B, nasunugan ng bahay. Letter C, merong taning na ang buhay mo. Letter D, nangaliwa ang asawa. Ano pipiliin mo? Sasabihin mo, Pastora, wala bang letter E, none of the above? Hindi ka makakapili. At lahat dadapuan ng laban ng buhay, hahamunin. Unbeliever, believer, Mormons, Kristiyano o hindi Kristiyano. May pananampalataya o wala. Merong labanan ang buhay. Ang pinakamainam at pinakamaganda lamang pong isipin, sa laban ng ating kinakaharap, alam po natin na merong Diyos na mapagtagumpay. Amen. The God who wins. Everybody say, the God who wins. Ang Diyos na kung saan ay Diyos ang nagtatagumpay. Ang ating topic is all about living the victorious life. Excited ka ba? Mabuhay na matagumpay sa daigdig na ito. Let us open our Bible to the book of Exodus chapter 17, beginning verse 8 to 17. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand at the top of the hill with the staff of God in hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. When Moses' hands grew dry, they took a stone and put it under him and sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one of the side, one of the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to remember, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Verse 15, Moses built an altar and called, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Bigyan lang po natin ng background. Bakit ganito talaga kung merong matitinding mga labanan sa Biblia, walang iba kundi ang mga Israelites yun, sa panahon po ni Joshua, sa panahon po ni Moses, na makikita po natin na lahat ng uri ng labanan ay hinagap at sinagap na po yata ng mga Israelita, na kung sa panahon po natin ngayon ay spiritually nasasagap din po natin. More than 400 years, ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pangangasiwa at pang-aalipin ng Ehipto, ng bansang Ehipto sa pamamagitan ni Pharaoh. Ito po ay halos hindi na matingnan ng ating Panginoon sa kalangitan, sapagkat ang bayang pinili, ang taong pinili niya ay inaalipin. Ang Egypt is a place of bondage na kung titingnan po natin spiritually speaking, pag ito po ay tatranslate natin. Si Pharaoh ay kumakatawang si Satanas. At ang promised land ay kumakatawang ito po yung kaharian ng Diyos. At yung desyerto, ito yung kumakatawa na kung saan ay dito po tayo tinatabas ng Diyos. Si Moses, sa ating spiritual na pagtingin at pagta-translate, spiritually translation, siya po yung Jesus na nagtanggal sa mga Israelites sa Egypt tungo doon sa Promised Land. So makikita natin po, for almost 400 years ay inaalipin po. Dito po natin makikita yung isang kahig, isang tuka. Na bago ka kumain, talagang nalapastangan ng gusto ang katawan mo. Na talagang halos hindi mo na malasahan ang pagkain, malagyan mo lamang ang sikmura mo. Na nabubuhay ka sa mundo na punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng kahirapan, na hindi matingnan ng Diyos. Sapagkat hindi niya tayo nilalang para mabuhay ng ganito. Hindi niya tayo kaloobang maging purdoy, maging kulelat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulelat. Hindi ka purdoy. Amen. Bakit po? Sapagkat napakaganda ng plano ng ating Panginoon. Kaya nang hindi niya matingnan, pinadala niya si Moses. Nang una pong tawagin ng Panginoon si Moses, ay bantulot si Moses. Although si Moses ay may burden, may passion, may compassion, ang nakita po ni Moses sa kanyang sarili ay hindi siya karapat-dapat. Mga kapatid, wala pong karapat-dapat. Huwag mong sabihin lagi kang minamarapat. Lahat ng bagay na meron tayo, paalala lang, hindi sa'yo yan, pahiram lang.
lakas, dunong, kayamanan, magagandang bagay, pahiram lang lahat ng yan. Sa isang igla, pwedeng hipan sa'yo yan, mawawala. Kaya walang sino man na pwedeng magmalaki. So kung makikita po natin dito, hindi niya matingnan. So ang nangyari, ginamit niya si Moses para mailabas sa Egypt ang mga Israelita. Sa gitna po ng labanan, ay kwento ko na po ito kung paano inilabas, katakot-takot na himala. Heto na po yung isang labanan na hindi malilimutan sa kasaysayan ng langit at ng lupa ng Biblia. Na kung saan ay alam po natin ang mga Israelita ay hindi naman talaga marunong makipagbakbakan. Hindi sanay silang makipagbasagan ng muka. Suntukan, ispadahan, hindi. Ang kaya lang po nila ay magbungkal ng lupa. Ang kaya lang po nila ay magmaso. Ang kaya lang po nila ay magtayo ng bahay, mag-repair ng gripo. Hindi ho sila magaling sa pakikibaka. Sapagkat buong buhay nila, inaalipin lang sila. Malalakas sa mga Amalekites. Kung labanan rin lang, talagang 5:1. 5 kayo, sabay-sabay, kaya ko kayong pataubin. Ganun ang training nila. Ito po yung labanan. Sabi niya, may labanan tayo bukas. Ganito gawin natin. Nagkaroon ng meeting, di avance. Nagkaroon ng meeting ito pong si Moses. Tinawag niya si Aaron, si Hur, o si Joshua. Mga pangunahing maaasahan niya na alam niyang makakatuwang niya na meron siyang kaisang diwa, puso at pananampalataya. Kayo, Aaron at Hur, ay mamili kayo ng mga taong lalaban. Ikaw, Joshua, pangungunahan mo at ako'y tatayo naman doon sa mountain habang kayo nakikipaglaban. Ibang klase no? Tatayo ako sa mountain na kung titingnan mo, habang pinanonood ko ang laban, Aaron at Hur, i-manage nyo tao, pili lang kayo ng lalaban at ikaw ang Joshua, mangunguna. May management agad. Alam na alam ni Moses kung sino ilalagay, kung sino taga-panalangin, taga-pili, taga-delegates, at kung sino po ang lalaban talaga sa labanan at mangunguna. Ganun po sa church. Kaya dapat wag mai-insecure kung hindi kayo taga-panguna. Dapat wag mai-insecure kung ikaw yung laging nakikitang inuutusan sa labanan. Ako na lang nakikita, ako na lang. Ibig sabihin doon ka anointed. Hindi po tinatanong kung ano posisyon mo. Ang tanong, nasa tamang posisyon ka ba? Amen po ba? Hindi mo tinatanong kung ano posisyon mo, kung di tinatanong, masaya ka ba sa posisyon mo? So dito sa Bible, makikita po natin na kung saan, in short, nasa gitna po na sila ng labanan. Ngayon, ito po ay kumakatawan sa labanan po ng maraming Kristiyano. Hinding-hindi po tayo makakapili ng laban sa buhay. Maaring ang labanan ng ito ay labanang pisikal. Pero may mga bagay, 3 puntos lang po iiwan ko na malaking tip na ito po ay ating po maisa sa pamuhay. The God who wins, paano ba magkakaroon ng victorious life? Dapat, nung maging Kristiyano tayo, mas maraming magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. Pati pangit, maganda. Kasi ang nagiging paraan ng Diyos, pagka tayo ay naging kalmado na, permanente na, sa sitwasyon, gagawa ang Diyos ang paraan para hindi ka maging kalma. Kung di ka pa natanggal sa trabahong yan, hindi gaganda trabaho mo ngayon. Sama-sama ng loob mo, haros murahin mo yung boss mo. Boss kong ito, ako nakita, tinanggal ako. Buti na lang tinanggal ka, kung hindi, hindi gaganda buhay mo ngayon. Buti na lang nag-break kayo ng girlfriend mo. Kung hindi, naku po, sasama buhay mo. Sasalamat ka pa. Di ba? Buti na lang hindi siya naging girlfriend ko. Buti na lang hindi siya naging boyfriend ko. Kasi po, lahat ng bagay sa buhay natin na masyado nating niyayakap, minsan, papahintulot ng Diyos na mawala sa'yo yan. At ipakikita niya may magandang bagay siyang mabibigay sa'yo. Praise God. Amen, amen, amen. Meron pong isang matandang Kristiyano, palasak na kwento na to, matandang kwento. Talaga pong, nag-iisa na lang po siya sa buhay. Ang tangi kinabubuhay niya ay ang kanyang kalabaw. Kaya kulang na lang tabihan niya yung kanyang kalabaw. Yung kalabaw na yon all-in-one sa buhay niya. Yung kalabaw na yon nagbibigay ng gatas sa kanya. Hindi lang sa kanya, kundi sa pastor. Nilalabdi pa niya si pastor, linggo-linggo ng gatas na galing sa kalabaw. Hindi lang yon. Yung kalabaw na yon ang ginagamit niyang pang-araro para po magkaroon siya ng kita. At doon sa kinikita niya, doon siya kumukuha ng ikapo, pambigay po sa simbahan. At di lang yon. Yung kalabaw na yon, yun ang sinasakyan niya papuntang simbahan. Kaya maligaya na siya, kontento na siya na meron siyang isang kalabaw na kakatuwang niya papuntang simbahan, nakapaglalagip siya ng gatas kay pastor, nakapag-iikapo siya kasi nakapag-aararo siya. Isang gabi ay kumidlat, tinamaan po ang kanyang kalabaw. Nakita niya nakahandusay at patay ang kanyang kalabaw. Ganito po ang sabi ng matandang Kristiyano. Sabi niya, Panginoon, ang daming papataying kalabaw. Bakit yung kalabaw ko pa pinatay mo? Direktang sinabi niya kay Lord, ba't mo pinatay yung kalabaw ko? Totoo naman hindi naman tao pumatay Hawak ng Diyos ang kidlat, pwede niyang patamain kahit saan. Sabi niya,
Alam mo naman, Panginoon, na yung kalabaw ko ang ginagamit ko papuntang simbahan. At linggo-linggo, merong gatas ng kalabaw si pastor. Linggo-linggo din, may ikapo ako nang galing sa pag-aararo ng dahil sa kalabaw. Ang sama ng kanyang loob. Unti-unti na pong naninigas ang kalabaw, hindi pa rin niya nililibing. Ilang beses niyang nilay hands, ilang beses niyang binulungan, baka sakaling ang kalabaw ay tumayo. Pero lahat ng nalalaman niyang itinuro ni pastor, hindi nabuhay yung kalabaw. In short, napilitan siyang ilibing ang kalabaw. Habang po siya ay naguhukay sa kalabaw, masamang-masama ang kanyang loob, imbis na siya ay magpasalamat, puro sama ng loob. Sabi niya, paano na ako makakasimba ngayon? Paano ko na mabibigyan ng gatas si pastor? Paano na ako makakipag-ikapo? Samantalang yung kapitbahay namin magnanakaw, ang daming kalabaw, hindi mo pinagpapatay. Kalabaw ko pa ang pinatay mo. Hindi niya namamalaya, sa sobrang galit niya, malalim na po yung kanyang nahuhukay. Pagkagalit ka, dami mong nagagawa na hindi mo alam, nagagawa mo na eh. Nang hindi niya namalayan, ang lalim-lalim na pala, pag huling pagsapok niyang gano'n ng pala, mayroong malakas na tunog. Nakita niya yun, sabi niya, lakas na tunog na to. Nung binukay niya, yung panahon pa ng hapon, meron pong nalibing doon na kayamanan. Si Mang Caryo ngayon, na dating merong isang kalabaw, ay meron ng pag-aari ng hekta-hektaryang lupa at hindi na kalabaw ang hawak niya, kundi makina. At hindi na po gatas ng kalabaw ang pinangreregalo niya kay pastor, kundi pambili ng gatas kung saan niya gustong bumiling bansa ng gatas. At hindi na po siya nakakalabaw, nakapajero na po siya, minsan BMW. Minsan ang mga bagay na hinahawakan natin na nakontento ka na, nakalma ka na, tatanggalin ng Diyos kasi dapat ka nang i-promote. You've been paid for a long time. Kung hindi ka pinopromote ng tao, hindi ka nakikita ng boss mo, ako ang gagawa ng paraan para i-promote ka sapagkat ang tawag ko sa iyo ay faithful servant. Amen! Tawanan nyo lang. Parang ang hirap, di ba? Natanggal ka ng trabaho, iyak lang sandali, tapos bango na. Praise God. Praise God, natanggal ako. Darating ang mas magandang pagkakataon sa buhay ko. Praise God, kahit anong amo ko, ayaw ako talagang balikan ng girlfriend ko. Praise God, may mas maganda, mas matalino, mapagmahal at kristyanong babaeng darating sa buhay ko. Hindi ho na maring hindi makita ng Diyos ang ating mga pangangailangan. 3 puntos. Number 1, to have victory, you must engage in the battle God has called you. Para magkaroon daw po tayo ng katagumpayan, ay kailangan pong harapin po natin. O tingnan po natin. O patuloy po na wag nating kalilimutan na may laban po ang buhay na ito na kung saan minsan tinatawag tayo ng Diyos doon. Sa Book of Exodus, beginning verse 8 to 9, 17, ang mga Amalekites ay inatake ng mga Israelita. At sabi po ni Moses, pumili ka Joshua ha, ng mga taong pwedeng lumaban. Bukas, tatayo ako sa mountain. At habang kayo'y nakikipaglaban. What battle are you talking about? All Christian face battles. Lahat po ng Kristiyano may labanan. Yung katabi mo, hindi man pinansyal, relasyon ang problema niyan. Hindi man relasyon, ang problema niyan, pisikal. Hindi man pisikal, emosyon. Lahat po tayo may pinagdadaanan, kaya huwag kayo maiinggit doon sa nakikita nyo na buti pa siya, may pera na, may maganda pang pagsasama ng asawa. Hindi nyo napapasok ang pinagdadaanan nun. Amen po ba? Kagabi po, nanood po ako ng kasal ni Tony Gonzaga. Tsaka po si Derek Paul. Ninong po kasi ninang si Ate Dory tsaka si Kuya Ed. Perfect together ang topic. Perfect together. Sabi po nila, baka ma-misinterpret, hindi po kami perfecto. Yun ang title perfect together. Hindi po kami perfect kasi wala pong relationship na perfect. Kaya lang po namin sinabing perfect together because Jesus is the center of our relationship. Ang perfecto yung nasa gitna, na siyang nagtatama ng relasyon namin. Nandyan po ba kayo? Kung hindi perfect si Jesus na nakapagitan sa kanila, hindi nila mapipreserve yung virginity nila sa isa't isa. Perfect together. Nagiging maayos at maganda ang lahat ng bagay kung nakikita natin na ang Diyos ang sumesentro sa buhay po natin. Kamusta finances? Gawin mong sentro si Jesus sa finances mo, hindi yung laging purdoy tayo. Diyos ko, mula na maging Kristiyano kaya na lang ang labanan mo, purdoy. Pagka merong seminar, wala bang magpapasponsor? Pagka merong contribution, pledges, umiinit ang ulo mo. Kapag may inabutang solicitation, parang kulang na lang, lapirutin mo yung solicitation. Ang laging nakikita mo, pangangailangan mo. Ilang taong Kristiyano, puro yan na lang, yan na lang. Ayaw ng Lord na maging kulelat po tayo. Eto na lang bago po pumasok, mag-opening ang klase, nag-briefings kami ng mga anak ko.
Sabi ko, anak, dalawang bagay lang ang tututukan nyo. Una, yung pag-aaral. Pangalawa, paglilingkod. Ayokong mawawala kayo sa paglilingkod. Hindi pwedeng, anak ha, mag-aaral ka, huwag ka muna maglingkod. Para mo nang sinabing nakasisira ng pag-aaral ng paglilingkod. Anak ha, huwag kang tatanggap ng anumang uri ng schedule. Itutok mo yung puso't isipan mo sa pag-aaral. Sa akin lang po yun ha, sa akin lang po yun. Anak, gusto ko kung nag-e-excel kayo sa paglilingkod, excel din kayo pagdating sa pag-aaral. And take note, hindi ko kailangan na mapagod ako akaakyat ang pagkuha ng medalya. Maparangalan ng Diyos. Given na yan eh. Pag pinagpastor ka, iiwan mo titulo mo kung ano man yung kinukuha mong kurso. Ang magiging titulo mo, pastor, full-time worker. Given na yan, yan ang kalakaran ng mundo. Na kailangan may knowledge ka, may wisdom ka, may pinag-aralan ka. Pero hindi yan ang given na yan sa langit. Ang given sa langit, naging faithful ka ba sa pagkatawag sa'yo? Nandyan po ba kayo? Pasensya na kasi malalim ang karanasan ko nang ako po ay yumakap sa tawag ng Diyos eh. Siguro kaya ganito ako manalita. Kanina umaga nung ako'y nagdi-divo ng 5 o'clock, sabi ko, Lord, talagang pagpagin mo man ako, parang wala na ako ibang gusto kundi maglingkod sa'yo eh. 18 years old, nung maging pastor ako, 45 na ako ngayon, mukha lang 30 talaga eh. Pero yun pa rin ang gusto ko eh. 5 years from now, gusto ko, sana pag nakita ko sarili ko, yun pa rin ang gusto ko. 10 years from now, 55 years old na ako. 15 years from now, 60 na ako, senior citizen. 70, 75, kahit hindi ko na kaya mag-preach, sana yun pa rin ang gusto ko. Sana wag mabago. Sana wag baguhin ang mga gadget, magandang sasakyan, mga oportunidad, magagandang bagay sa daigdig nito, yung gusto ko. Sana wag niyong hayaang baguhin ang anumang bagay sa daigdig nito, yung gusto niyo na magpaglingkuran ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng Kristiyano may labanan. And we face with opposition, we gave 3 choices. May mga opposition ng buhay talaga. Kung ano yung gustong-gusto mo, parang talagang kinakalaban ng kaaway eh. 3 bagay lang naman yan eh. Run from it, ignore it, or engage it. 3 bagay lang makikita mo, pagpipilian mo dito eh, kapag ka may opposition sa buhay mo, kapag may labanan. Una, takbuhan mo. Pangalawa, baliwalain mo. Pangatlo, harapin mo. Hindi po lahat ng laban sa buhay tinatakbuhan. Hindi rin lahat ng laban sa buhay hinaharap. Amen po ba? Sa buhay po natin, ang kalakaran 3 lang ang pagpipilian. Ano yan laban mo? Dapat bang harapin? Dapat bang baliwalain? Nandyan, pero binabaliwala mo. Hindi mo tinatakbuhan, hindi mo hinaharap, pero nandyan lang. Pangatlo, dapat mong takbuhan. May mga laban na talagang hindi mo maayales. Bakit? Lalo na kung ang laban mo, asawa mo. 24 oras, katabi mo sa kama. Kalaban mo yung asawa mo. Baka ang weapon dyan, baliwalain mo. Pero nandyan siya. Nandyan po ba kayo? Kung ang laban mo, anak mo. Alam nga namang takbuhan ko tong anak ko. Baka 2 lang ang kailangan gawin yan. Harapin mo at baliwalain mo. Pero dito sa labanan ni Moses, ano kinalaman ng kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, natatalo yung kalaban? Ano kinalaman ng kilikili ni Moses? Ang tindi naman ng power ni Moses para po pag itinataas niya yung kanyang kamay at lumalabas yung kanyang kilikili, natatalo ang mga kalaban. Ano kaya ang ibig sabihin po nito? Ano po? Labanan po ito ng pisikal. Labanan po ito ng rights. Ang labanan po, kapag tinalo sila, yung rights nila na makarating sa promised land, ulelat na. Kaya dapat matawid po nila yung kanilang dinadaanan. Labanan nila ang mga Amalekites. Hinarap po nila ang Amalekites. Kulang ang kanilang lakas. Hindi ho sila ganun kagaling sa pakikipaglaban dahil ang alam lang nila magmaso, magbasag po ng pader. Pero dito sa pagkakataong to, basagan ng muka. Patayan. Suntukan. Wala silang alam doon. Pero dahil sa labang ito ay dihado ang kalaban at hindi nila kayang ipanalo ang laban, kasama nila ang Diyos. Kapatid, kaya mo yan. Kasama mo, Diyos. Nandyan po ba kayo? Nung pumunta po kami ng Malacanang, that was 2 months ago, hindi po lahat nakakapasok. Hindi po lahat talaga. Kaya sabi po ni Pastora, kayo magbihis kayo na maayos, sabi his pastor. Nung pumasok po kami, hindi lahat, kahit ikay bababa ako sa napakamamahaling sasakyan at nakabarong ka, nakalimusin ka, hindi. Kasi alam ng presidente kung sino haharapin niya. May mga listahan. Pagpunta mo doon, yung ID mo, yung pangalan mo, nakaltala na doon, at pati upuan mo, alam kung saan ka uupo. Nakaraang ka doon. Bakit? May access ka eh.
May access tayo kay Lord. Mapapasok po natin anumang kapangyarihan na meron ng Diyos at sa atin ng Panginoon sa anumang uri ng laban na meron po tayo. You must engage. Accept the calling God has given us. And this is enough to be victorious. Ang lahat ng bagay ay nagdadaan po sa paningin ng Diyos. Hindi pa nangyayari, alam na ng Panginoon yan. Bilang ng Lord ang ating buhok. Alam niya na magiging pangalan mo. Alam niya na kung sino mapapangasawa mo. Alam niya na ang mga sitwasyon magaganap sa buhay mo. Kasi victorious na matagumpay na. Pero kailangan lang dumaan ka sa laban na yan para maipakita ng Diyos sa iyo na makapangyarihan siya at kaya kanyang papagtagumpayin. Praise God! Ano po sabi dito? To have victory, you must engage in the battle God has called you to. Kailangan, humarap po tayo. Heto na yung laban na to. Amen po ba? At ang labang ito hindi lang para sa iyo, kundi laban para mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang dami po ngayon na bumibigay. Mga Kristiyano na umaayaw. Sabi ko po, madalas ko sabihin sa mga leaders, workers, tandaan nyo, wag na kayo umayaw. Sara nyo ang lahat ng pintuan ng pagdadaanan para umayaw kayo. Dito sa church, dapat isa lang ang pinto. Entrance lang, walang exit. Ganon din sa buhay natin. Mapagod na po tayo sa mga gawa ng kadiliman. Yung panandali ang saya, ang kasunod po nun ay walang hanggang kalungkutan. There is no place like the presence of God. Wala pong ibang lugar na magbibigay ng kaligayahan at kapayapaan maliban sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Praise God! Hallelujah! So 3 bagay lang pagpipilian mo. Ano ang gagawin mo? Run from it, ignore it, or engage it. Naalala ko yung run from it. Naalala ko po itong si Joseph. Tinukso po ng isang babae na asawa po ng makapangyarihang tao. Ano ginawa niya? Tinakbuhan niya. Hindi kagaya ni Eva, nakipag-usap pa sa ahas. Kapag nakikita nyo na mapopoison ang spirito at kaluluwa nyo, kailangan pong talikuran, takbuhan, anumang bagay na mapagpapadumi ng inyong kaluluwa. Alam nyo, nakakalungkot lang ngayon eh. Marami pong Kristiyano, actually sa totoo lang, ang mga anak natin, di natin control yan eh. Kahit isilid mo yan. Kahit itago mo yan, bantayan mo oras-oras. Ang internet, nasa cellphone lang. Mag-download lang yan ng mga bagay na makalalason sa isipan nila. One time, meron akong counseling, sabi nung isang leader ko, kasi nandun yung anak niya eh. Sabi ko, bakit hindi nyo ba ino-open to sa anak nyo? Baka mas maralim pang mag-isip ang anak nyo when it comes sa mga gawa ng kadiliman. Baka yung pagkakilala natin sa anak natin, walang masyadong alam, inosente. Magulat ka na lang, bulagain ka. Be wise like a serpent, but humble like a dove. Ang internet, nasa cellphone lang, mag-download lang yan, pwedeng tumingin ng mga bagay na magbibigay ng lust of the flesh and lust of the mind. Ang bilis ng kasalanan. Buti na nga, naalis tayo dun sa food mansion. Pag bumababa na mga miyembro doon, lahat ng mga nagtitinda ng pirated, mga triple X-rated CD, nandoon. Ang hirap kalabahanin ng temptation. May mga iba't ibang laban, at isang laban mo, yung sarili mo. Labanan nyo nga lang kanina kung sisimba kayo o hindi. Isang labanan pa, pagdaan ng offering bag, bibigay ko ba tithes ko o hindi? Patatawarin ko ba to o hindi? Babatiin ko ba to o hindi? Mismong ang kalaban mo, sarili mo. Amen po ba? Mismong kalaban mo. Meron po akong appointment bukas. That was 1 week ago, sinabi na, block this date. Sabi po sa mga full-time, may lakad kayo. Nung inalam ko kung ano yung lakad, sabi ko, pwede ko ipagpalit pwede ko ipagpalit ng appointment na mas okay eh. Sabi ko kay Pastor Jan, Dad, hindi ako a-attend sa Monday ah. Sabi niya, bakit? Ano ba yon? Parang ganito lang eh, ganun eh. So kaninang madaling araw, magte-text na ako kay Pastora Kay para ialis na po ako doon sa schedule at may ibang tao nang ilagay. Pag bukas ko ng cellphone, sabi niya, Pastora Diwani, after ng ating pupuntahan sa OC, block mo schedule mo sa gabi, may pupuntahan tayo mahalagang bagay. Sabi ko, okay ah. Sabi ko, naunahan ako ah. Labanan ko yun sa sarili ko. Pinapagtagumpay ko na, decision ko, sabi ko, hindi ako pupunta. Pagbukas ko ng cellphone ko, madaling araw, magte-text ako na 5:00, mas nauna yung head ko, 2 o'clock nag-text, Pastora, block mo yung schedule mo ng hapon, ha? Sa hapon, nandito tayo sa OC, pagdating ng gabi, block mo.
Nakita ng Lord, hindi na. O, natagumpay yung sarili ko, pero iaahon pa rin kita. Hindi nyo napansin, mahuhulog ka na, sinalo ka pa rin ni Lord. Nandun ka na eh. Hayong ka na. Yun na yun eh. Pero ano ginawa ng Lord? Gumawa ng distraction si Lord, wag ka lang mahulog. Amen po ba? Ganon tayo kamahal ni Lord eh. Ganon tayo kamahal. Grabe si Lord magmahal. Kaya kapag inisip po natin na ang Diyos kailanman hindi magpapabaya, magtatagumpay po tayo. Amen po ba? Number 2, tatlo lang ho to. To have victory, you must rely on the power that God gives you. To have victory, you must rely on the power that God gives you. Sa verse 10 to 13, so Joshua fought the Amalekites as Moses ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses, kapag itinataas ni Moses ang kanyang kamay, nananalo po mga Israelites. Pero kapag binababa, natatalo. Dumating sa punto, sa dami po ng labanan at tagal ng labanan, nangawit po si Moses. Sabihin mo sa katabi mo, madalas mo to sabihin, tao lang, sensya na. O, di ba? Pag nahuhulog tayo, ito sinasabi mo eh, sensya na, tao lang. Sensya na, tao lang. Opo, tao kayo, pero hindi kayo ordinaryong tao. Binigyan kayo ng kapasidad ng Diyos, ng kakaibang kapangyarihan para mapagtagumpayan ang lahat ng laban. Si Joseph, ordinaryo, pero tinakbuhan ng isang Miss Universe. Amen po ba? Hindi kagaya ni Samson. Halatang-halatang inuuto na. Itinip yung kapangyarihan. Dinestroy niya yung anointing na meron po siya. To have victory, you must rely on the power that God gives you. What was Moses doing on that hill? Was he acting as an encourager or inspiration? Arms up, they were winning. Arms down, they are losing. Ano makikita po natin dito? Si Moses, the world first power conductor. Siya yung kauna-unahang conductor sa lahat ng labanan. Alam niyo ba yung conductor? Di ba pagkakanta ng bayang magiliw, yun ang nagsesenyas kung saan yung beat mo. Susundan mo yung senyas ng kanyang kamay kung saan mo dadalhin yung boses mo. Si Moses, the world's first power conductor, isa lang ang kanyang kamay na nakatuon, hindi gumagalaw, hindi kumakaliwa, hindi kumakanan, hindi bumababa, nakataas lang. Ibig sabihin, sa lahat ng laban mo, God is in control. Apart from God, you can do nothing. Hindi niya binaba for backward o hindi niya nilihis ang kanyang kamay, nakataas lang. Pero ang pinakamahirap po, yung itataas mo yung kamay mo. Mangangawit ka. Kaya anong ginawa ng dalawa? May initiative. Sabi ni Aaron, teka, pag nakataas, nananalo. Pag nakababa, natatalo. Sandali, akit na tayo, hindi pwede to. Masakit na alak-alakan ni Moses, saka balakang, katatayo. Lagyan natin ng upuan. Saan umupo? Sa bato. Meron pa rin simbolo yon. Yung kanyang lakas, ibinigay niya sa bato na matibay. Ang Diyos, ang batong sandigan na di mawawasak. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nangangawit ka na ba? Napapagod ka na ba? Nagsasawa ka na ba? Umupo ka tumimlay sa batong sandigan na di matitibag. Pagkatapos merong nagtaas ng kamay, si Aaron at Hur. May mga labang hindi mo kayang mag-isa. May mga taong gagamitin sa'yo. Pwede ang iglesia, kaibigan, anak, asawa. Ako, aminado po ako. Sa lahat ng laban ko, laging may ginagamit ang Diyos para mapalakas po ako. Amen po ba? Laging may ginagamit. May hahawak. May tatalang ng iyong pananampalataya. Moses, the word first power conductor. Power conductor means draws power from another source and concentrate it on one location. Moses was drawing upon the power of God through prayer. Ang ibig sabihin lang, Panginoon, ang labang ito'y sa'yo. Sa'yo lang, Panginoon, sa'yo lang. Kapag dumarating sa point na parang bibigay na po tayo, marami po tayong dapat isipin. Manandalian lang mabuhay sa mundong to. Tandaan po natin. Kung kinakailangan magtiis, hanggang kailan pagtitiisan? Hanggang sa dumating si Lord. Magtitiis ka na rin lang sa pagpapakabanal na kaysa naman sa kasalanan. Yung naninilip, nagtitiis din yun na. Kala nyo madaling manilip? Sino rito ng mga lalaki mahilig manilip? Yung mga magnanakaw, kala nyo madali yun? Inaaral kung paano kukuha ng bulsa. Nagtiis, nagtraining. Paano? Ganito pagkuha ng wallet sa bulsa, ha? Yung manloloko, yung mga fake recruiter, inaral yun. Mayroong mga sinakripisyo yun. Magtitiis ka na lang, magsasakripisyo kay Lord na. Papunta ka pang eternal life. Natuwa pa si Lord.
Tapos ang dami mga blessing. Amen. Sabi po nung anak ko, minsan may labanan, sabi ko, Mami, hindi ka ba magsasalita, Mami? Hindi ka ba magagalit? Sabi ko sa anak ko, anak, iyaan mo na. Patulan ko yan, isang beses lang napatol yan, maraming mawawala sa buhay ko. Hayaan mo na kung ano isipin sa akin. Hayaan mo na kung ano sabihin niya. Di naman siya Diyos eh. Ang intindihin mo, yung sasabihin ng Diyos. Sabi nung anak ko, parang di ko kaya yan, Mami. Dadaan ka sa pinagdadaanan ko, anak. Gusto mong marating yung anointing for the glory of God. Alam nyo, yung meron po akong dinalaw sa ospital. Nung sinasaksakan po siya ng gamot, kinukuha na ng dugo, sunod-sunod eh. Sabi ko kay Pastor Helen, sabi ko, Pastor, parang nasasaktan. May pinainom na masusuka ka dahil nainom ko na yun. Parang wala lang, pinasimot niya pa. Sabi po ni Pastor Helen, sanay na eh. Yung mga ganyan sundot, hindi niya naiindahin, Pastora. Yung gamot na mapait na yan, hindi niya na masyadong indahin. Dapat yan mas mapait. Kung na-overcome na natin yung ganitong pagsubok, overcome mo na yung mga susunod. Basta may sinabi lang sa'yo, di ka na mapagkatulog. Amen po ba? Pambira si Jesus Christ, sinabihan ng magnanakaw, matakaw, kumpo ni Satanas. Affected ba si Jesus? Hanggat may pride tayo na masyadong iniingatan, hindi titigil si Satanas para sirain ang ating mood at maging malungkot ka. Hindi ko sinasabi na ako po ay malakas na. Ibig sabihin, ma-overcome mo na yun. Amen po ba? Ang dami nating masyadong iniimo sa buhay natin. May mas malaki pang pagsubok. Wala pa nga si the big one eh. Hello? Wala pa si the big one. Pag dumating na si the big one, paano pa yon? Salamat na lang sapagkat naniniwala akong kahit na the big one, the very big one, the best big one, pagkasama natin ang Diyos, ligtas po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Moses was a great person, but I'm just nobody. Yun ang sabi niya sa kanyang sarili. Hindi niya rin kayang lumaban, kagaya po nila Joshua. Ang kaya niya lang, lumapit sa Diyos. Ikaw ba yung uri ng taong wala kang alam, kundi lumapit na lang sa Diyos? Pinaka-the best na weapon po yun. Sa anumang uri ng laban at sitwasyon, unahin po muna nating lumapit sa Diyos. Ang galing-galing ako sa kita ko galing-galing na coach ni Freddie Roach. Ang galing-galing niya. Hanggang ngayon, di siya move on eh. Sapagkat alam na alam niya, kahit ni-review po yung laban, binilang niya ang mga upak ni Pacman at mga galaw ni Pacman, alam niyang panalo yung kanyang tao. At alam niya na hindi pa lumalaban, panalo na. Bakit? Inalam niya rin kung paano lumaban yung kalaban. Nandyan po ba kayo? Pero ang na-declare, panalo yung kalaban. Mga kapatid, ganun din si Lord. Alam ko, anak, panalo kayo. Ba't mo pinatalo? Kasi alam ko, yung kalaban mo, ang lakas lang nun, 10. Ikaw, 30. Lamang ka ng 20. Ba't mo pinatalo? Ba't ka gumiba? Ba't umalis ka sa JIL? Ba't ayaw mo na magsimba? Ba't ayaw mo na magpa-disciple? Pati mentor mo, tinakasan mo na. 20 ang 30 lakas mo. 10 lang siya yung kalaban. Sabi lang ng demonyo, a-attend ka pa ba dyan? Di mo napansin, di ka pinapansin. Nag-birthday ka, di ka binate. Diba mga maliliit na bagay? Anak, sabi ng Lord, mas lamang ka. Nakita ko na yung laban na yan eh, maniwala ka. At habang nilililo ka, nanonood na ako. Psalms 139. Ibig sabihin, si Kyra at si Kat, nasa sinapupunan pa lamang ko siya, may apelido na siya. Oliva na siya. Ganun ka rin. Champion ka. Conqueror ka. Winner ka. Amen. Why don't we pray like this anymore? Isa pang mga tanong to, letter C. Bakit kailangan nating manalangin pagdating sa labang ito? Si Moses, yun ang kanyang ginawa. Ipinanalangin niya anumang laban na meron po mga Israelita. Roman number 3. To maintain a victorious life, you must recognize that the true victory comes from God. Sa verse 17, 14 to 16, natapos ang laban, ibinaba na ni Moses ang kanyang kamay at sinabi niyang itala iyan. At kailangang makita at marinig ni Joshua, sapagkat alam niyang si Joshua ang papalit sa kanya. Ang sabi, he said, because hands were lifted up against the throne of the Lord, and the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. The Lord is my banner, Jehovah Nisi, the banner of victory. Lagi niyo pong iisipin, yung sukdulan, lagi sinasabi ni Pastor Jan, ako sukdulan eh. May problemang ganito, sukdulan.
Paano kapag dumating sa punto na mas malalim pang problema ang makakaharap ko? Turn to eternity. Meron po tayong pinipreserve na buhay sa daigdig na ito, papuntang kalangitan. Alam nyo, kung mag-isip tayo, yung isip natin, malalim mag-isip, kung itong problemang ito, igigibap ako, paano na yung malalaking problema na makakaharap ko para hatulan ako, mananampalataya ba o hindi ako? Wala pong sumunod sa kabanalan, sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi pinagpala ng Panginoon. We are in the practice of giving God glory while taking the credit. Nasa panahon po tayo, nasa pagkakataon po kung tayo po'y may battle sa buhay, ay pinapractice lang po natin ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Karangalan sa Panginoon. Sabi nung awit, di ko man labis na maunawaan ang lalim at lawak ng iyong pagmamahal. Bakit ako'y inibig ng gayon na lamang, kahit ako sa'yo'y nagkasalang tunay. Naisip nyo ba na meron ka para mahalin ka ng Panginoon? Naisip nyo ba na sa katigasan ng ulo natin, pabalik-balik tayo kay Lord? Bakit gano'n na lang tayo kamahal ng Diyos? Naisip nyo ba na sa tuwing napapagod tayo, lagi nating hinahanap ang yakap ng Panginoon? Mainit ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Kanyang dalisay na katapatan ay laging naroon. Ang kanyang pagkalinga, niyayaka po tayo ng kanyang presensya. Pinapahiwatig at ipinapadama niya, anak, anumang uri ng iyong pinagdadaanan at laban ng buhay, doon sa krus ng Kalbaryo ay napagtagumpayan ko na. Hayaan mo na maranasan mo, anak, ang sabi ng Panginoon sa umagang ito, ang panibagong sigla't lakas. Kaya mula ulo hanggang paa, tanggapin niyo ang panibagong lakas na nagmumula sa Panginoon. Tinutulungan po tayo ng Diyos. Nakatuon at nakataas ang ating kamay, simbolo na nakasentro lang ang lahat ng ito para kay Jesus. Sentro ng ating buhay ay si Jesus. Lord, financially, emotionally, mentally, spiritually, physically, Panginoon, anumang laban ay meron po kami. Dalangin po namin sa pagtaas ng aming kamay. Dalangin po namin ang bagong lakas, bagong espiritu, bagong kapayapaan na nagmumula sa iyo. Pinupuri ka namin, pinagagaling mo ang aming puso, pinagagaling mo ang aming espiritual, pinagagaling mong relasyon na meron po kami sa iyo at sa aming mga mahal sa buhay. Panibagong sigla, panibagong pagkakataon. O maraming salamat. Tunay na ang Diyos na kinikilala mo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. O purihin ka, O Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang
walang katulad